Sa mga single ulila sa pag-ibig, naghahanap ng love at kadate ngayong papalapit ang Valentine's Day, huwag kaagad maniniwala sa mga too good to be true na binibigay na atensyon ng inyong natitipuhan, lalo na kung ito ay online. Nagwawala ang mga eksperto sa civil at government data security laban sa mga scammer na sinasamantala ang mga individual na naghahanap ng romantic relationship sa pamamagitan ng artificial intelligence o AI-powered love scams. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni ScamWatch PH co-founder na si Josel de Guzman na karaniwang tinatarget ng ganitong uri ng scam ang mga taong kabilang sa 5 particular na profile. Nakatuon umano mga scam na ito sa mga nasa wastong edad na naghahanap ng partner na foreigner, mga profesional na may matatag na kita, kababaihang nakakaramdam ng pressure na mag-asawa, kalalakihang nahihirapan sa pagtanggap ng pagkasawi, at mga solo parent na naghahanap ng kasama sa buhay. Malinaw raw na sinasamantala ng mga scammer ang emosyonal na kahinaan ng mga taong ito at hindi ng kanilang kakulangan sa kaalaman. Ang naturang aktibidad na may temang Unmatched PH 2026, umiwas sa Feb-ibig, ay nagsilbing paglulunsad ng pinakabagong pambansang kampanya laban sa love scams ng ScamWatch PH, katuwang ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Nagwawala naman si CICC Acting Executive Director Aboy Paraiso na lalong naging organisado at sopistikado ang mga love scam dahil sa paggamit ng AI. Ginagamit raw ng mga scammer ang teknolohiya upang manipulahin ang emosyon ng mga biktima bago tuluyang samantalahin at humingi ng pera ang manloloko. Binibigyan raw ng pagkakataon ng AI ang mga scammer na makontrol ang emosyon ng kanilang biktima gamit ng fake identity, automated na usapan at mga sinadyang interaksyon, kaya mas nagiging kapaypaniwala at mas mapanganib ang mga love scam, ani Paraiso. Ayon sa ScamWatch PH, may 6 na karaniwang uri ng love scammer na aktibo sa bansa. Isa sa pinakalaganap ang tinatawag na sad boy, sad girl, kung saan ibinabahagi ang malulungkot na personal na kwento upang makuha ang simpatsya ng biktima bago unti-unting humingi ng pera. Ang seducer naman ay gumagamit ng kaakit-akit ng mga kalarawan, inilihis ang usapan patungo sa sexual na paksa, nagbabahagi ng labis sa personal na detalye, at humihingi ng hubad na larawan na maaari umanong gamitin pang-blackmail kalaunan. Samantala, ang investor ay karaniwang nagpapakilalang kaakit-akit na dayuhan na may marangyang pamumuhay at scripted ang mga sagot. Sa takdang panahon, hinihikayat nito ang biktima na mag-invest sa peking forex o cryptocurrency schemes. Isa rin sa profile ng mga scammer ang tinaguriang serviceman na nagpapanggap bilang dayuhang opisyal ng militar na nakadestino sa Asia o Middle East, kadalasang tinatarget ang mas matatandang kababaihan at humihingi ng tulong pinansyal. Ang escort ay nagpapakilala bilang labis sa kaakit-akit at sanay sa sexual na usapan, nagpapadala ng malalaswang larawan at humihingi ng pera bago ang anumang personal na pagkikita. Habang ang slow burn ay unti-unting bumubuo ng tiwala sa pamamagitan ng tila inosenteng usapan at personal na kwento, iniiwasan ang personal na pagkikita at kalaunan ay minamanipula ang biktima upang magpadala ng pera. Unang inalunsad ng Unmatched PH na kampanya ng ScamWatch PH at CICC noong 2024 at mula noon ay naging taunang kampanya laban sa mga love scam. Nitong 2025, umabot sa 123 ang mga nabiktima ng love scam kung saan Telegram at WhatsApp ang karaniwang gamit ng mga manloloko. Pinakamaraming nabiktima ay mula sa NCR, Region 4A at sa overseas na umabot sa mahigit 20 milyong piso ang nabawing pera mula sa mga scammer matapos sa may ulat sa mga otoridad ang naturang krimen. Hinihikayat ang publiko na iulat ang mga kahina-hinalang gawain o anumang insidente ng cybercrime sa National Anti-Scam Hotline 1326. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nasabat at inimpound ng kapulisan ng 3 truck
na naglalaman ng frozen boneless pork products sa Santa Maria, Bulacan itong Sabado, January 31, matapos mabigong patunayan sa legalidad at pinagmulan ng dala nilang kargamento. Isinagawa ang operasyon bandang alas 10 ng umaga ng mga mobile patrol personnel ng Regional Highway Patrol Unit 3 o RHPU3 habang nagpapatupad ng anti-carnapping campaign at plate spotting sa Governor Fortunato Halili Road. Sa pamumuno ni Police Colonel Sally Mangakop, pinara ang nasabing refrigerated vans dahil sa paglabag sa batas trapiko, kabilang ang hindi pagsusuot ng seatbelt, kawalan ng official receipt at certificate of registration o ORCR, hindi otorisadong maggamit ng blinkers alinsunod sa Presidential Decree No. 96 at kawalan ng registration. Nang inspeksyonin ng nilalaman ng mga ito, inamin ng mga driver na nakakarga sa mga truck ang frozen boneless pork products na tinatayang nasa 75 tonelada, subalit hindi sila nakapagpakita ng kinakailangang dokumento na magpapatunay sa legalidad at pinanggalingan ng mga produkto. Tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 10 milyong piso ang mga undocumented frozen meat na ibinibiyahe. Sa verifikasyon sa pamamagitan ng HPG Vehicle Information Management System, nakumpirma naman na ang mga truck ay hindi kabilang sa alinmang nationwide alarm o listahan ng mga nakaw na sasakyan. Ang mga na-impound na truck ay isinailalim sa kustodiya ng kaukulang unit ng Highway Patrol Group para sa karagdagang imbestigasyon at wastong disposisyon. Binigyang diin ng PNP Highway Patrol Group na mananatili itong mahigpit sa pagpapatupad ng mga batas trapiko at sa pagtitiyak ng kaligtasan sa kalsada. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Naisagawa ng Department of Transportation o DOTR ang dalawang mahalagang yugto sa itinatayong North-South Commuter Railway Extension o NSCRX na magpahabilis sa konstruksyon ng proyekto. Naikabit ng ahensya kamakailan ng unang pangunahing support beam o girder para sa Clark Segment o Contract Package N-04, gayon din ang unang rail welding ceremony sa Mabalacat Depot o Contract Package NS-01. Ayon sa DOTR, dahil sa instalasyon na ito, makikita na ng publiko ang aktual na paglalagay ng malalaking concrete girders sa naturang bahagi ng NSCR. Samantala, ang rail welding ceremony ay hudyat na handa ng mga kontratista na maglagay at magdugtong ng permanenteng riles sa buong proyekto. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang mga kritikal na proyektong pang-infrastruktura, iginiit ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na susi ang koordinasyon ng National at Local Government Units upang matapos ang NSCR sa itinakdang panahon. Dagdag pa niya, mahalagang mahigpit na magtulungan ang mga kontratista, consultant at ang DOTR upang maging maayos at mabilis ang implementasyon ng proyekto para sa kapakanan ng mga commuter. Saklaw ng Contract Package N-04 ng NSCR Extension Project ang konstruksyon at civil works para sa humigit kumulang 6.5 kilometers ng railway track, kabilang ang underground station sa Clark International Airport o CRK. Kasama rin dito ang pagtatayo ng elevated viaduct at mga tulay, underground tunnel patungo sa Clark International Airport Station at ang at-grade access patungo sa depot ng NSCR. Would like to extend my gratitude and respect to Kong Lazatin. No, ito po ay kapag kasama po natin ang lokal na pamahalaan, mas napapabilis po ang ating mga proyekto. The LGU, the congressmen, the mayors, they are always indispensable partners for national government. And us in DOTR, we recognize always and we appreciate always their efforts and support. Ayon naman kay Representative Lazatin, mahigpit ang koordinasyon ng lokal na pamahalaan at DOTR, lalo na sa pagkikipag-ugnayan sa mga komunidad at sa pagtiyak ng right of way sa jurisdiction ng Angeles City, Pampanga. Malaki raw ang maitutulong ng proyekto sa paglago ng ekonomiya ng Pampanga at sa pag-usbong ng maliliit na negosyo sa oras na matapos ang railway project.
Kapag ganap ng operational, inaasang makababawas ang NCR sa matinding trapiko, magpahababa ng gastos sa transportasyon at magbibigay ng mas ligtas at komportableng biyahe araw-araw para sa mga manggagawang Pilipino at kanilang mga pamilya. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Aprobado na sa Senado ang panukalang batas para sa pagtatayo ng Philippine Geriatric Center o PGC, isang espesyal na tertiary hospital. Ipinasa sa batas sa kapulungan itong Lunes, February 2, ang Senate Bill 1509 na layong palakasin ang serbisyong pangkalusugan para sa mga senior citizen at patuloy na dumaraming populasyon ng matatanda sa bansa. Nakakuha ito ng 23 in favor votes, walang pagtutol at walang abstain. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, pangunahing mayakda ng panukala, dapat nang tugunan ng kakulangan sa bilang ng mga espesyalista at pasilidad na nakatuon sa pangangalaga ng matatanda. Layunin ng panukalang batas na ma-institutionalize ang isang comprehensive at integrated system ng geriatric care sa pamamagitan ng pagtatag ng PGC sa ilalim ng pangangasiwa ng Department of Health o DOH. Inaasahang magbibigay ang pasilidad ng serbisyong medikal, diagnostic, rehabilitative, wellness at long-term care na angkop sa pangangailangan ng mga nakatatanda. Sa ilalim ng panukala, magsisilbi rin ang PGC bilang teaching at training hospital para sa geriatric care, magsusulong ng pananaliksik hinggil sa mga sakit na may kaugnayan sa pagtanda at tutulong sa pagbuo ng mga pamantayan para sa elder-sensitive health services, katuwang ang mga ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Inaatasan din ang pagtatayo ng mga age-friendly facilities kabilang ang barrier-free designs, senior-friendly wards, rehabilitation at memory care units, palliative at end-of-life services, gayon din ang disaster-resilient na infrastruktura upang matiyahang kaligtasan, accessibility at dignidad ng mga pasyenteng matatanda. Upang matiyahang akses sa serbisyo, isasama ang PGC sa Universal Healthcare System na bibigyang prioridad ang mga mahihirap at mababangkita na senior citizen. Inaatasan din ng panukala ang pagbuo ng National Geriatric Health Registry bilang batayan sa data-driven na pagbabalangkas ng polisiya at pagpaplano sa kalusugan. Ang pondo para sa implementasyon ng panukala ay kukunin mula sa kasalukuyang budget ng DOH, habang ang susunod na pondo ay isasama sa taunang General Appropriations Act. Inaatasan ng DOH ang makumpletong konstruksyon at ganap na operasyon ng sentro sa loob ng 5 hanggang 7 taon mula sa bisa ng batas na sasailalim sa pangangasiwa ng Kongreso. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. No comment si Nanay Party List Representative Flor Delisa Perez kaugnay ng mga impeachment complaint na inihain laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Gayunman, iginiit niya na sana ay magkaroon na ng pagkakasundo o reconciliation sa magkabilang panig sa gitna ng umiinit na usaping pampolitika. Tinanong din si Perez tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng Kamara. Aniya, nasa maayos na sitwasyon ng Kongreso at may buong suporta ang mga miyembro nito kay House Speaker Bogie D upang may pagpatuloy ang legislative agenda ng pamahalaan. Matatanda ang noong January 21, 2026 nang inihain ang unang impeachment complaint laban kay PBBM ng isang pribadong abogado na suportado ng ilang grupo. Nakalauna na sinundan ng hiwalay na reklamo ng Makabayan Bloc. Samantala nitong Lunes, February 2, dalawang magkahiwalay na impeachment complaints ang isinampalaban kay VP Sara. Ang mga complainant ay mula rin sa Makabayan Bloc at iba't ibang civil society groups. May kinalaman ng reklamo sa umano'y pag-abuso sa kapangyarihan at paggamit ng pondo ng pamahalaan. Parang isang panaginip na biglang nagkatotoo
ang lahat ng minsang inisip lamang. Ganito inilarawan ni Rainiel Darren Domingo ang sandaling makita ang kanyang pangalan bilang rank 5 sa katatapos lamang na Architecture Licensure Examination. Tubong Kamiling Tarlac si Domingo at nagtapos sa Tarlac State University. To be honest, so parang I felt like at that moment, my whole life flashed before my eyes kasi dati in-imagine ko lang siyang nangyayari and then parang all of a sudden nandun na siya. So I made it. So parang nananaginip. Sa gitna ng selebrasyon kasama ang pamilya, tila bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng pinagdaanan. But I guess my biggest sacrifices po siguro is yung during the review. Kasi I decided to review away from my family kasi nag-review po ako sa Baguio kasi I felt like I needed I need to go somewhere na I can really focus. So it's hard to be away from them but luckily makaraos naman po. Sa kabila nito, sulit anya ang lahat nang makita ang resulta ng pagsusulit. Actually I'm fortunate that I get to share the moment with the people I love kasi nung naghihintay po nung lumabas po yung result is I'm with my family, so my parents, my brothers, and my girlfriend. So at that moment parang nandun lahat ng mga taong pinaka-close sa akin. Then after that, kanya-kanyang tawag po sila and tinawagan nila yung relatives ko like my grandparents, my titas who actually played a huge part in my journey, and then iba pang mga kamag-anak namin. So tatatalon po sila sa tuwa. May reputasyon ng Arky bilang isa sa mga pinakamahirap na kurso sa kolehiyo. Gayunpaman, hindi raw sumagi sa isip ni Rainiel ang pagsuko. And parang I never had the moment during my stretch na naisip na mag-give up. Kasi maaga pa lang sinabi ko na sa sarili ko na whatever happens, I'm gonna be an architect. And I'm glad na it turns out fine in the end. Ngayong isa na siyang ganap na lisensyadong arkitekto, malinaw kay Rainiel ang kanyang layunin. I want to become a competent and effective architect for a long time. So, and also the world is changing. So, the only way for you to move forward is to move forward too. So, maybe masters but the closest one to me is maybe sa landscape because I grew up na close to my titas which are huge fan of plants, mga plantita sila literally. Para sa mga kabataang nagsisimula pa lamang mangarap, malinaw ang mensahe ni Rainiel. Whatever they do or wherever they are, always do their best. Always give it their best because when dedication and hard work meets heart and passion, great things always comes after. Mula sa batang nangangarap hanggang sa pagiging ganap na arkitekto, ang kwento ni Rainiel Darren Domingo ay patunay na ang pangarap kapag sinabayan ng tiyaga at determinasyon ay magiging realidad. Rainiel Atugay, CLTV 36 News. Kasabay ng pagpasok ng Love Month ay ang paghahanap din ni Mr. Cupido ng mga single at ready to mingle ngayong Feb-ibig para sa bagong dating show ng RBC Media Group, ang Panahon. Hindi lang lakas ng loob ang susubukan sa matchmaking game na ito, kundi pati ang tibok ng puso ng ating heartseekers o ang mga naghahanap ng makakadate this V-Day.
Kaya kung pagod ka nang maghintay ng organic encounter at handa nang sumugal sa love ngayong Valentine's, baka ikaw na ang perfect match for the heart seekers. Hosted by DJ Kian, also known as Mr. Cupido, bukas ang panonood ng Panahon para sa lahat. Kaya makisaya sa February 8 alas 6 ng gabi sa Lakeshore Philippines sa Mexico, Pampanga upang saksihan ang overload kilig ng ating heart seekers. Take note, may chance pang manalo ang audience ng Valentine's Date for Two mula sa Lakeshore Philippines. For more details, bisitahin lamang ang official social media pages ng CLTV36, RW95.1 FM at ng Lakeshore Philippines. At yan po ang ating Chika Express. Ako po si Danny Cachino para sa CLTV 36 News. May mga balitang yumanig. Pagkakaroon ng additional Kasunod ho tayo sa mga kwento. inspection ang DWH sa January. Dangaran tamo anak taba kulod. Makulay at makasaysayang selebrasyon ang inihanda ng Bayan ng Bacolor para sa 450th founding anniversary. Nitong Lunes, February 2, nagsimula na ang mga aktibidad sa bayan, kabilang ang Reina de Bacolor 2026 preliminary competition. Sa ika-4 ng Pebrero, bibigyang halaga ang pamana at kultura ng Bacolor sa Pamana Reina de Bacolor 2026, tampok ang local costume competition at Mayor's Gala Night. Samantala, sa February 5, opisyal na pag-iisahin ang mga puso ng mga magkasintahan sa mass civil wedding. Kasunod nito, sa February 6, ipapakita ang husay at galing ng mga Bacoloreño sa Cook-Off Challenge at Cultural Night. Sa gabi ng February 7, magtatagisan sa talino, ganda at advokasya ang mga kandidata sa Reina de Bacolor 2026 Grand Coronation Night. Tampok din ang Senior Citizen Singing Contest bilang pagpupugay para sa mga lolo at lola ng bayan sa February 9. Sa February 10 naman ang huling araw ng selebrasyon sa Feast Day of San Guillermo bilang pasasalamat at debosyon ng buong Bacolor. Muli kayo po kay King Balen Bacolod at makipag-celebrate kayo po kay King 450th founding anniversary. Muli tama po at tara na. Kung tatama King Balen Bacolod, pasyalan tayo. Tingin lugar tayong pibatan. May mga balitang yumanig. Pagkakaroon ng additional Kasunod ho tayo sa mga kwento. inspection ang DWH sa January. Aabante na patungong round of 16 ng Abu Dhabi Open si Filipina tennis ace Alex Ayala matapos talunin si Zeynep Sönmez ng Turkey sa round of 16 ng torneo gabi nitong Lunes, February 2. Sa scores na 6-4 at 6-3, ipinamalas ng 20 anyos na Pinay ang kanyang husay at tikas sa mahahalagang sandali ng laban. Mabilis na nakakuha ng bentahe si Ayala sa unang set, ngunit hindi agad sumuko ang Turkish player at nagawang makipagsabayan sa kanya. Sa kabila ng ilang pagkakamali at dikitang puntos, nanatiling kalmado ang world number 45 upang isara ang unang set. Sa ikalawang set, muling nagpakita ng tibay si Ayala matapos pigilan ng tangkang paghabol ni Sönmez. Sa mga kritikal na punto, mas naging matalas ang mga tira ng Filipina upang tuluyang selyuhan ng panalo. Sa round of 16, kakaharapin ni Ayala si Alexandra Sasnovich ng Belarus, nakasalukuyang nasa 109th place sa WTA rankings. Inaasahang magiging hamon ng susunod na laban, ngunit dala ng Filipina ang momento mula sa kanyang panalo. Samantala sa doubles, makakasama naman niya si Janice Jen ng Indonesia, laban kina Leila Fernandez ng Canada at Kristina Ladenovic ng France. At yan po ang Game On. Raymond Tasoy para sa CLTV 36 News.
pagtatanghal, tradisyon at kasaysayan. Ito ang bumungad sa opening program ng 450th founding anniversary ng Bacolor. Formal na pinasinayaan ang week-long celebration nitong Lunes, February 2, 2026 sa Municipal Hall bilang paggunita sa mahigit 400 taong pamana ng bayan. Present sa opening program ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Eduardo D. Mandatu, Vice Mayor Ron Irvin Dungca at 8 konsehal ng bayan. Pinumpisahan natin ang celebration na to during our term. Dati talagang we are celebrating Dala Nabal. Kasama rin, sineselebrate natin yung Nabal. Pero yung ngayon, yung The Bacolor Day, ginawa na natin yung celebration day. Para alam naman, paniwala natin. Dahil The Bacolor, talagang rich in culture. Alam naman natin ang pinanggalingan natin. Simple ang paniniwala ko. Pag hindi mo talagang ginambol, o hindi mo ginambol, hindi kang pibatan, kapilan man may balo at kasumulong. Matapos ang opening program, nagbigay kulay sa selebrasyon ang parada ng mga kandidata ng Reina de Bacolor 2026, sakay ng mga tradisyonal na kalesa. Ayon kay VM Dungca, layunin ng selebrasyon na higit pang mapalakas ang identidad ng Bacolor bilang sentro ng kultura, kasaysayan at turismo sa lalawigan ng Pampanga. Ang week-long celebration ng ating 450th founding anniversary of Villa de Bacolor ay sumasalamin sa mayaman at malalim na kultura at tradisyon ng bayan ng Bacolor. At ito po ay pagbibigay natin ng importansya doon sa ating pinanggalingan or shared history at pagbibigay ng pangako ng lokal na pamahalaan na susulong pa ang bayan ng Bacolor. Sa hapon, itinuloy ang Reina de Bacolor 2026 preliminary competition sa Nuwan Farm and Resort, isa sa mga pinaka-inaabangang aktibidad ng selebrasyon. Unang dumaan ang mga kandidata sa closed-door interview kung saan sinubok ang kanilang katalinuhan, kumpiyansa at kakayahang sumagot sa mga tanong ng hurado. Sumunod ang casual wear competition kung saan ipinakita ng mga kandidata ang kanilang natural na ganda, personalidad at husay sa pagdadala ng sarili. Reina de Bacolor, Reina de Bacolor. Sa swimsuit competition, nasubok naman ang disiplina, tindig at self-confidence ng bawat kandidata sa entablado. Reina de Bacolor, Reina de Bacolor. Sa pamamagitan ng patimpalak, binibigyang diin hindi lamang ang ganda, kundi pati talino, kumpiyansa at malasakit namang kabataang kababaihan sa bayan ng Bacolor. Sa katunayan, itinanghal bilang Best Pageant in Central Luzon 2025 ng The Pageant Awards Philippines ang Reina de Bacolor. Unang-una, ito po ang Reina de Bacolor. Isa po siyang platform para ipakita ang iba't ibang magagandang lugar po sa bayan ng Bacolor. Pangalawa, ito po nagsisimbolo sa malalim na kultura ng aming bayan. At alam naman po natin na lahar po ang Villa de Bacolor. Kami po ay pinakangalan ng Pageant Awards Philippines sa Central Luzon po bilang Best Pageant sa Central Luzon. Kaya sana po hiningi po namin ang inyong suporta, mga manunood po sa Pampanga. Sana manood po tayo dito sa Reina de Bacolor sa aming bayan. Magpapatuloy ang iba't ibang aktibidad sa buong linggo bilang bahagi ng selebrasyon na inaasahang dadayuhin ng mga residente at turista. Gaganapin naman ang coronation night ng pageant sa Sabado, February 7 sa Gymnasium ng Pampanga State University. At live din itong mapapanood sa CLTV 36 digital channels at social media pages. Aisel Fernando, CLTV 36 News. bagong episode ng Spotlight with JM De Jesus, mapapaaga ang Valentine's kwentuhan. Pero this time, hindi tungkol sa love life, kundi sa pagmamahal sa sarili. Sa halip na kilig at hugot, ihahatid ng programa ang isang honest
at relatable na usapan tungkol sa self-love at confidence na sakto para sa mga gustong mag-pause muna at mag-check-in sa sarili. Kasama sa episode ang special guest na si Rem Asuncion ng The Elixir Aesthetic Center ng City of San Fernando, Pampanga sa isang chill na kwentuhan tungkol sa mga karanasan sa pagtanggap sa sarili, pag-aalaga sa katawan at isip, at kung paano unti-unting nabubuo ang kumpiyansa sa sarili. Pag-uusapan sa episode ang mga bagay na mahirap tanggapin tungkol sa sarili, ang pressure ng expectations ng iba, at kung paano matutong unahin ang sarili nang walang guilt. Bukod sa mga personal na kwento, aasahan din ang tawanan, real talk moments, isang episode na magaang panoorin pero may iiwan na paalala. Okay lang na magpahinga, maghilom, at piliin ang sarili paminsan-minsan. Mapapanood ang Spotlight with JM De Jesus mamayang 7:30 ng gabi sa Facebook page ng CLTV36 at 8:00 naman ng gabi sa Spotify at YouTube ng CLTV36. May papremyo ring naghihintay sa episode, kaya siguraduhing manood hanggang dulo. Baka ikaw na ang susunod na mapili. At yan po ang ating Chika Express. Ako po si Danny Cagino para sa CLTV 36 News. Hello ma'am, sir. I'm Robert Daril, a sales executive of Hyundai Baliwag. Nandito po ako para i-discuss sa inyo ang aming bagong unit which is the Hyundai Kona Hybrid Premium. Kona Hybrid Premium, kung mapapansin po natin, medyo futuristic yung kanyang approach. So mapapansin po natin sa kanyang hood, meron na po siyang mga character lines. Then, yung ating signature logo, which is yung Hyundai, naka-automatic na din po siya na grill na pag binuksan natin yung unit, pagka push start button po natin, mag-o-open na po yung kanyang grill. So depende na lang po sa takbo ng unit, yung pagkakabukas niya po. Then, naka-LED na po siya na ilaw. Then, hindi po sequential yung kanyang signal lights. Then, nandito na din po yung ating mga sensors. Then, yung kanyang camera. Para po dun sa ating ADAS. So, ito po yung kanyang engine. Kung mapapansin po natin, meron po siyang 1.6 na gasoline type engine. Then, hybrid nga po siya. Ito po yung kanyang electric motor. So, kung mapapansin po natin, nag-iisang part lang po yung merong orange. So, yung merong orange po is wag po nating hahawakan. Tanging mga high voltage technicians lang po ang pwedeng humawak dito. So nakalagay naman na po dito yung logo ng high voltage technician na pwedeng humawak po sa mismong naka-indicate na kulay orange. Then, andito po yung ating coolant reservoir, ating brake fluid. Then, kapag po na-discharge ang ating unit, andito po yung ating positive na mechanism. Ang kanyang suspension po is naka-MacPherson strut. Then, naka two-tone alloy wheels na po siya, 18 inches. Then, ang kanyang ground clearance po is 200 millimeters. Sa kanya pong side mirror, mapapansin po natin, meron na siyang signal light. And then, meron na po siyang assistance na camera. Then, naka-smart entry na rin po siya. Sa likod na part po ng ating sasakyan, meron na rin po siyang brake lights. Mapapansin po natin ang ating signature logo ng Hyundai na nakalagay na po yung ating variant ng Kona. And then, ang ating pong assistive na parking reverse camera. Mapapansin po natin, may mga bilog po siya, which is yung ating mga sensors po. Para po sa ating rear end trunks, naka-powered tailgate na po siya. Mapapansin po natin, maluwag po ang ating pwedeng paglagyan. Pwede po siya maglagay ng balikbayan box, tsaka po isang luggage dito. Para po sa ating driver side, kung mapapansin po natin, meron tayong mga buttons dito. Ito po is para sa windows po natin, sa harap at saka sa likod. And then, ito pong ating left and right, para po siya sa ating side mirror adjustment po siya.
Then, gawa po siya sa durable plastic. Ang atin naman pong seats is leather. Meron na rin po siyang 8-way na automatic. Pipindutin lang po natin siya palikod para po sa ating seat adjustments, paharap. And then, para po sa ating likod, kung ano po ang ating driving habit, pwede po natin pindutin paharap or palikod po. Para po sa ating Kona Hybrid Premium, meron po siyang 5-seater. Para din po sa ating steering wheel, naka-tilt and telescopic na po siya. So, depende po sa ating preferred kung paano po natin gusto siyang imaneho. So, if ever po na gusto natin na nakababa or if ever na gusto natin na nakataas. Para po sa ating transmission, so mapapansin po natin, ang kanyang shifter is naka-shift by wire na column type. So, kapag gusto natin siyang i-drive, turn lang po natin, reverse, and then park po. Naka-paddle shifter na rin po siya. Sa ating infotainment, meron po tayong 12.3 na LCD, touchscreen po siya. So, naka-Android Auto na rin po siya and Apple CarPlay. Then, mapapansin po natin sa ating mga buttons, andito po yung hazard, adjust ng volume, then ito po yung sa ating adjust po ng ating temperature. Then, ang ating aircon sa rear at saka sa front. Then, wireless charging na rin po siya. Meron na rin po siya mga cup holders. So if ever po na bumili tayo ng mga drinks, ito po, pwede natin siya paglagyan. Then sa ating armrest, pwede rin po tayong maglagay ng mga gamit natin dito. Pwede po siyang tanggalin, pwede po siyang ibalik. So, at alam nyo ba, na ang Hyundai Kona Hybrid Premium ay naka-push start button. So, brake lang po natin, then pindutin natin yung ating push start button. Mag-open na po yung ating makina. Ang ating pong Hyundai Kona Hybrid Premium ay nagkakahalaga po na 1,688,000. Ating pong promo down payment sa ngayon ay 150,000 na may monthly po for 5 years na 34,956. So sa inclusions po nun, meron na po tayong free spare key, free tint, free chattel mortgage, 3 years LTO registration, 1 year free na insurance, premium na rin po yun. And then ang ating pong 8 years na battery warranty. So dahil hybrid nga po to, kailangan po natin. Meron po siyang free na 1 year Laos Group Cares, 24/7 roadside assistance with free towing rin po siya. Then 32,500 worth of benefits din po yun. Para sa mga gustong mag-inquire, ako po si Robert Daryl Dorupa. Paki-message po ako or contact sa number na 0905-886-0922. Paki-follow and like na rin po ang aming Facebook page, Hyundai Baliwag. Paki-like and follow na rin po ang aking official Facebook page, Hyundai Baliwag by Robert Daryl Dorupa. Bisitahin niyo po kami dito sa aming showroom sa DRT Highway Pagala, Baliwag, Bulacan para po makapag-test drive po kayo ng aming available na unit at makapagtingin din po kayo ng mga units na nasa showroom po namin. Huwag po kayo mag-alala, tutulungan po namin kayo na makapag-release ng mga unit na gusto niyo. Here at Hyundai, innovate every day.